Dagsa mga kwento ng mga himala ng itim na Nazareno sa mga deboto ng Poon. Pero sa isang kapilya sa Barangay Sulukan, Bukawe, Bulacan, hindi lang himala sa mga deboto ang ibinibigay ng itim na Nazareno, maging ang mismong imahe nito. Lumalaki. Yan ang ulat ni Noel Talakay live at exclusive. Noel. Aljo, makikita mo sa aking likuran yung maliit na church o chapel na dyan nakatira ang itim na Nazareno na pinapaniwalaan nila na lumalaki at nagbibigay ng maraming miracles sa mga deboto nito. Sa maliit na barangay Sulukan sa Bulacan, namamahay ang pinaniniwalaang lumalaking puon ng itim na Nazareno. Kwento ni Epa Santiago, ang nakabili ng nasabing puon na nagbabago ang sukat ng damit nito tuwing nagpapagawa siya ng bagong damit nito. Bukod sa lumakit, tumaba. Ganon. Iyan, hindi maniniwala ang iba, pero pag ibinigay ko sa kanila yung damit, nung araw na hanggang yun nakatago sa akin, at saka yung damit niya ngayon, wala talaga wala sa kalahati, wala. Eksklusibong ipinakita ni Santiago sa PTV News ang unang damit ng umano'y mahiwaga at milagrosong poon, 37 taon na ang nakalipas. So mother, ito yung lumang damit niya? Oo, ito yung kauna-unahan nung dumating siya sa aking bahay. Ito yung suot niya talaga noon, ito. Talagang napakaliit lang, kumpara... Kumpara mo, ngayon ito na. Ito po Ito na ang kanyang damit ngayon, kaya ito sa 9, ito suot niya. Nagdudulot din umano ng himala ang naturang poon, tulad na lang sa paggaling ng ilang sa mga deboto nito na may sakit. Marami rin anya siyang naririnig na kwento na pinagaling ng milagrosong poon, kahit anya mga matatanda na mahina na, nanunumbalik ang lakas pag nakahawak sa poon. Yung mayroong gano'n na may cancer, yung 6 na babae na may mga pamilya. Kaya natutuwa sila kasi talagang ibinigay sa kanila na gumaling muna sila. Ikwinento rin ni Aling Epa na minsan ay pinagkatuwaan sila ng kanilang mahal na poon, tulad na lang anya kung binibihisan nila ang poon. Meron ako isa isinama. Talagang nawala yung isa, nawala yung isang manggas. Ngayon, nung sabi ko doon sa kasama ko, umuwi ka nga, hanapin mo doon sa bahay. De paglabas, nakasakay ng tricycle, bigla naman nasa ilalim pala ng paa ko. Pero hinalungkat namin lahat yun. Wala talaga. Naniniwala si Aling Epa na pinili siya ng poon kahit ang asawa talaga niya ang deboto nito. Nung una, nag-aalinlangan pa siya tanggapin ito at inutang pa niya ito mula sa nagbebenta ng mga santo. Pero anya, mula nang mapunta sa kanya ang nasabing poon, naging masipag na siya sa pagsimba. Ngayon sabi nung nagbebenta, kasi po sa dami ng inalo ko, hindi ko siya maibaba. Hindi maibaba nung nagbebenta. Ito po, ngayon tingnan nyo, ang gaan-gaan, mabubuhat ko. Papautang ka lang sa inyo kung wala kang pera. Mula noon anya, naging maayos ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya na itinuturing niyang himala. Kaya naman, bilang kapalit, ipinatayo niya ito ng isang maliit na simbahan o chapel mula sa sarili nitong lupa sa Barangay Sulukan, Bukawe, Bulacan. Aljo, itong chapel na ito ay nag-iisa lang na nagse-celebrate ng Feast of Black Nazarene sa buong Bukawe, Bulacan. At from 300 na devotee, ngayon mayroon na itong mahigit 1,000 na devotee. Aljo? Right, maraming salamat, Noel Talakay.